bata, maaari po ba kayong tumayo lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago po maupo ang lahat, maaari po bang pakiayos yung mga upuan at ang ating mga kalat sa silid ay ating pulutin? May liban ba ngayong araw sa ating klase? Magaling! Ngunit bago ang lahat, ano-ano nga po ang mga alituntunin natin dito sa ating paaralan? Una ay ang makinig lagi sa guro. Ang pangalawa, makilahok sa lahat ng mga gawain. Pangatlo, respetuhin natin ang bawat isa. At ang panghuli ay huwag maingay at malikot kapag may nagsasalita sa unahan. Nagkakaintindihan po ba tayo mga bata? Kung gayon, tayo na't magsimula. Ngayon mga bata, kayong lahat ay magmasid-masid dito sa ating paaralan. Pansinin ninyo, ano kayang proyekto dito sa ating paaralan ang kaya nyong gawin? Katulad na lamang ng isang upuan. Kaya nyo ba itong kumpunihin? Or kaya nyo bang gumawa ng isang kagaya ng isang upuan? Oo naman. Lahat naman talaga tayo ay kaya nating gawin yan. Ngunit, kung tayo ay gagawa niyan, may mga bagay tayo na kailangan nating isaalang-alang. Tulad ng ano? Alam nyo ba kung tulad ng ano ang sinasabi ko? Mahalaga ba na ating pagplanuhan ang lahat ng mga bagay na ating gagawin? O kung gusto nating may mabuo tayong isang bagay? Bakit kaya? At ano pa? Ang pagpaplano ay nagbibigay sa atin ng magandang maipapakita na isang proyekto or magandang kalalabasan ng isang proyekto na ating ginawa kapag ito ay ating pinagplanuhan. Yung mga bahay, may mga kasangkapan din ba kayo ng mga sira? Ano-ano ang mga ito? Paano nyo ito makukumpuni? Ano-ano ang mga kailangan nating kagamitan para ito ay ayos muli o maibalik muli sa kanyang dating anyo? Ngayon naman, ating mas palalalimin ang ating talakayan patungkol sa mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit natin sa pagkumpuni ng isang bagay. Po ba kayong matuto kay teacher? Handa na po ba kayong makinig? Mabuti kung gayon. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo. Ito ay isang toolbox. Familiar ba kayo sa toolbox? Ang toolbox, ito ay yung nilalagyan ng martilyo, ng pako, ng lagari, at ng mga iba pang kasangkapan na maaari nating gamitin para magkumpuni ng isang bagay. Ito ay isang halimbawa ng toolbox. Ngayon ay alamin natin kung ano ang laman ng ating toolbox. Una ay ang martilyo. Ang martilyo ay ginagamit sa pambaon, sa pait o sa pako. Ginagamit din itong pamukpok ng metal. Pangalawa ay ang maso o malyete. Pamukpok sa bakal, sa kahoy, o kaya naman sa isang goma. Sa pagpapakinis naman, ang katam ay siyang ginagamit. Ang isang ruler, ito ay ginagamit sa panukat sa isang bagay. Karaniwang sukat nito ay nasa sentimetro at pulgada. Sa eskwela, ginagamit sa pagsukat ng lapad, taas at ginagamit din upang malaman kung eskwelado ang bahagi ng kahoy.
Meron din laman ng zigzag rule ang isang toolbox. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng materyal. Ang ripsaw o lagargi. Ito ay ginagamit pamutol ayon sa sukat na gagamitin para sa isang materyal na bagay. Ang keyhole o keyhole saw. Uri ng lagari na ginagamit na pambutas ng pabilog. Ang coping saw naman ay ginagamit sa pagputol ng kahoy na pakwarba. Ang block saw ay ang lagaring ito ay mas maliit kaysa ibang lagari na may maliliit na ngipin at ginagamit ito sa mga kanto at pagdudugtong. Kapag magdudugtong, ito yung gagamitin, ang back saw. Meron ding gunting na nilalaman ng ating toolbox. Ito ay ginagamit sa paggupit ng mga materyales tulad ng sinulid, himaymay, lata, tela, papel, ayon sa uri nito.